pag-ibig ang susi sa puso ng isang bata. Ngunit ang pag-ibig na umaakay sa mga magulang na nagbibigay ng pagbibigyan ang kanilang mga anak sa mga labag sa batas at pagnanasa ay hindi isang pag-ibig na gagawa para sa kanilang ikabubuti. Ano po, parang minsan po ay maiisip ng magulang ewan ko po, siguro po ay ito po ay talaga maiisip ng mga nanay araw-araw. Ako ba ay tama bang pagdidisiplina ko sa aking anak? Parang pag hindi po natin na ibigay minsan ang kagustuhan ay may thinking sa atin na ako ba ay naging mahigpit? Ako ba ay tama? Pero alam niyo po, hindi po masama na bigyan natin sila ng mga limitasyon sa kanilang buhay. Ang dahilan kung bakit hindi nagiging makadiyos ang mga bata ay dahil pinahihintulutan sila ng labis na kalayaan. Ito po ay sa child guidance ito po ay binabasa ko lang. Talaga pong makikita natin na talagang minsan ka naman ay ang ating mga anak ay nasa cellphone na ilang oras na. Kumbaga po ay parang sabi nga ni Pastor Mike kahagabi sa message niya, na parang kung ano po yung laki ng time natin ibinibigay doon sa bagay na yun, yun po ang nagiging idol na ng ating buhay. Pag po binigyan na natin ng mahabang panahon ang pagsa-cellphone, ang pagka-gadget, ang paglalaro, yun na po ang nagiging idol natin. At kaya po yun ay hindi nagiging makadiyos ang ating mga anak. Dahil din po sa sobrang pagbibigay ng kalayaan natin mga magulang sa kanila. Ano po? Ang sunod pa po dito ay maraming alipughang mga anak ang nagiging ganyan dahil sa pagpapakasaya sa tahanan. Mismo po sa ating tahanan ay nagiging malaya po ang ating mga anak sa mga idolatry na yun. Na minsan po ay parang tayo ay natutuwa din nga naman na naiibigay natin na nandyan po sila sa ating tabi. Pero tayo po mismo ang gumagawa ng ikakapahamak ng ating mga anak. At dito po sa last po na paragraph, sa ilang mga pamilya, ang kasagutan ng bata, sa kagustuhan ng bata, ang siyang nagiging batas. Ano po ang sabi ng bata? Ayoko yan. Ano pong gagawin ng magulang? Papalitan ng iba. Minsan po ay talagang ako po ay guilty din dyan. Kaya po parang nung binigay po ito sa akin yung mga Medellin kanina ay nasagot ang mga prayers ko na ako po'y naging mahigpit, ako po'y naging malaya. Ano po? Pag po minsan ay sinasabi ko na hindi, ito lang yung time mo. Hindi ka daw po pala nagiging mahigpit sa anak mo. Yun po ay ikaw ay nagiging isang daan para sila ay mapatungo sa kaligtasan. At hindi naman po ibig sabihin na ibinibigay mo lahat ay para maging masaya sila. Hindi po dapat magiging batas ang ating mga anak sa loob ng ating tahanan. Kundi dapat po ay may boundaries po tayong mga magulang na naaayon po sa plataforma ng ating Panginoon. At ang kahuli-hulihan po dito sa medyo pagdulo ng mga kapatid, ang indulhensya ay masisira sa kanyang gana sa simple, sa mga payak lang po, nakakapagpalusog na pagkain. Minsan po ay talagang ang nangyayari po baga ay ang gusto ng Panginoon sa atin ay simple lang ating pagkain. Ngunit minsan po ang naiisip ng magulang ay simpleng paraan na ng pastor. Bili dito, bili doon. Pero hindi po nagiging malusog ang kanilang katawan at kanilang pagkain. Dapat daw po ang ating prinsipyo ay maging simple. Simple lang ang ating pagkain. Hindi simpleng paraan para sa ating mga anak. At ito pa po, para sa payak, nakakapagpalusog na paggamit ng kaniyang mga panahon. Dapat po ay ang panahon ng ating mga anak ay talagang nagagamit po nila sa gawain ng ating Panginoon. Napakaganda pong mensahe nito. At ang kasiyahan ay nagagawa ng gawain ng pag-aalikusta sa katangian,
paragraph 1 po. Yan, napakaganda po ng message ngayon sa ating umaga. Napakaikli po niya, pero alam niyo po, ay talagang marami tayong makukuha. Ang intelihensya po ay masama para sa atin at sa ating pong mga anak. Ang point po natin dito mga kapatid ay ang boundaries po natin sa ating mga anak at tayo po ay matutong igalang din tayo ng ating mga anak at hindi sila ang magiging batas sa lahat ng kanilang ginagawa. At ang maiisip po natin dito sa huli, baka po tayo ay mga ngaral sa ibang tao, pero tayo po sa ating sarili or ang ating pong mga anak, ang ating pong mga anak sa kaduluduluhan po, ay sa halip po na tayo ay makasama, ay isa po tayo sa mawaglit. Nawa po ay hindi po yun ang ating magiging kahatungan. Ngunit sama-sama po tayo magtatagumpay hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. Happy Sabbath po.